Praise God! Napakahalaga na sa taong 2026, kumusta po everyone? Sa kabila, hindi natin na naman alam ang mga New Year's, kung yan ba yun. Pero we declare the goodness of God, His faithfulness, ay maranasan ng mga tao sa taong ito, lalo na sa mga mananampalataya ni Kristo. Kaya po sabi diyan, Psalm 84:11, sabi po, for the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good things will He withhold from those who walk uprightly. Napakagandang pangako ng Diyos sa taong ito na panghawakan natin. Sabi diyan, ang Diyos ay ang ating, syempre, tagapagligtas at pinapakita dyan yung sun. E di po ba kung yung sun na literal ay wala, ay di puro kadiliman. Kasi ang tunay na sun na isinugo ng Diyos Ama sa atin ay walang iba kundi si Jesus Christ, na siya yung magiging tagapagligtas natin, magpoprotect sa atin, at patuloy na pagpapalang spiritual, physical, emotional, bawat bagay ng ating buhay, ay kaya ng Diyos na pagpalain ang mananampalataya na sa Kanya ay umaasa at nagtitiwala. At higit sa lahat, yung grace ng Panginoon, di po ba yung grace ng Diyos na ang biyaya, yung regalo niya na salvation ay matanggap ng mga tao. Kaya po yung wala pang mga Kristo sa ating puso, tanggapin na po natin si Jesus Christ bilang personal ang Diyos para po matanggap natin ang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. At patuloy tayo makapagbigay ng gloria sa Panginoon sa bawat ginagawa natin sa panahong ito, sa taong ito. Bagamat we are living in the last days, kailangan natin gawin yung mga pinapagawa ng Diyos na magbahagi ng mabuting balita hanggang sa pagbabalik niya ay tayo ay gumawa sa ubasan kasi para marami pang maligtas. At ang sabi pa doon, sa mga tao na patuloy na mamumuhay ng maayos at matuwid sa kanyang harapan, hindi pagkukulangin na andon yung presensya ng Diyos na ikaw at ako ay sasamahan, yung Holy Spirit na nasa iyo at nasa akin na siyang magagabay sa atin para tayo ay turuan to live a holy life sa taong ito habang nag-aantay tayo sa pagbabalik ng Panginoon ay patuloy tayo makapamuhay ng maayos at matuwid dahil ang Diyos natin ang author ng lahat ng bagay. Kaya po, magagandang bagay, we declare natin sa taong ito na tayo po ay patuloy pang magamit ng Diyos mightily, powerfully, effectively para po ang gloria ay mabigyan natin ang Diyos sa bawat gagawin natin. Manalangin po tayo, patuloy na declaration sa taong ito. Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po sa iyong mga salita, sa iyong pangako na even though we are living in the last days, kami po ay patuloy mong samahan, gamitin to share the Word of God mightily, powerfully, effectively, at lahat ng mga bagay na plano mo sa mga buhay ng iyong mga anak, mananampalataya ay mapangyari. At sa bawat gagawin namin, ikaw maluwalhati. At sa mga wala pang Kristo, Lord, tulungan mo po na it's time to come back dahil ang panahon po ay pasamang-pasama. Pakaingatan mo po ang iyong mga anak dahil pinangakuan mo sila na ang mga tao na magtitiis hanggang wakas na mananampalataya sa iyo ang makakasumpong ng regalo na buhay na walang hanggan. Kaya po, salamat sa biyaya mo, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat po, Ama, sa iyong anak na si Jesus. Salamat po sa Banal na Espiritu na isinugo mo dito sa mundo para kami samahan, gabayan, para kami ay makapamuhay ng banal at matuwid habang hinihintay ka namin sa pagbabalik mo. Kaya lahat ng mga bagay na kakailanganin namin, Panginoon, we declare and decree na ipagkakalob mo dahil ikaw ay Diyos na tapat sa mga buhay ng mga naniniwala sa iyo. Kaya salamat po sa tagumpay. Ito ang dalangin namin, may pasasalamat. At sa taong ito, Lord, let your name be glorified sa buhay namin. In Jesus' name we pray. Amen! Glory to God. Happy New Year po, mga kapatid kay Kristo, mga tao sa mundo, sa bawat sulok ng mundo. Jesus Christ is the light of this world. Amen. Manatili po tayo sa ilaw. Glory to God.